Isa po akong lalaki at bata pa lang ako, alam ko ng babae ang gusto ko. Pero bigla na lang pong nagbago ang lahat nung nagkagusto ako sa kaklase kong kapwa ko din lalaki. Tawagin na lang natin siyang Denden. Si Denden po ay isang nursing student. Pinanganak daw siya na may kaya sa buhay dahil isang doktor daw po ang kanyang ina at opisyal naman sa kanilang syudad ang kanyang ama. Kaya alam daw ni Denden na malaki ang expectation sa kanya ng kanyang mga magulang. Simula daw na nag-kinder si Denden hanggang nag-grade 11 ay sigurado siya na nagkakagusto siya sa isang babae. Pero nung tumungtong daw siya ng grade 12 ay parang bigla na lang nag-iba. Bigla daw kasi siyang nawala ng interes sa mga babae at na-inlove siya sa kaklase niyang kapwa niya din lalaki. Hindi naman daw po ito kagwapuhan o kaputian pero lagi daw siyang nakangiti kay Denden. At itong lalaki na to ay tawagin na lang nating Dondon. Si Dondon daw ay mahilig magpatawa, matalino at higit sa lahat ay may malasakit sa kanyang mga kaibigan. Si Dondon daw ay lalaki manamit kahit daw pwede mag-cross-dress sa kanilang eskwelahan. Pero para malinaw lang ang ating kwento, si Dondon po ay isang gay din. Noong unang araw daw ng pasukan ay parang normal lang ang lahat. Nakalipas lang daw ang ilang linggo ay naging kagrupo niya sa isang research si Dondon. Naramdaman daw ni Denden na naiilang sa kanya si Dondon dahil sa tuwing kinakausap niya daw po ito ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kaya si Dondon na rin daw ang kanyang naging inspirasyon sa pagpasok sa paaralan. Isang araw daw ay nagchat sa kanya si Dondon tungkol sa kanilang research at sobrang saya daw po ni Denden. Ang akala niya daw nung una gusto niya lang talaga maging kaibigan si Dondon pero iba daw talaga ang saya niya sa tuwing nagkakausap silang dalawa. Bukod daw po sa group work na magkasama silang dalawa ay hindi na sila nagkakausap dahil nahihiya daw pong makipag-usap sa kanya si Denden. Marami din daw kasing nakakasamang ibang kaibigan pa si Dondon at narinig niya daw na minsan na inaasar ito sa kanya. Kaya itong si Denden daw po ay pasimpleng natutuwa pero kunwari ay walang naririnig. Ayaw niya daw kasi na mailang sa kanya si Dondon kaya hindi raw siya nagpapakita. Kaya nung malapit na daw pong magtapos ang taon ng pasukan ay nalungkot na lang daw si Denden dahil parang hindi na daw sila magkikita ni Dondon. Dahil sa ibang universidad na daw po mag-aaral si Dondon sa susunod na pasukan. Pero bago pa daw tuluyang natapos ang taon ng pasukan ay may sinabi daw sa kanya yung best friend ni Dondon na sinabing may gusto daw kay Denden etong si Dondon at nahihiya lang daw na umamin dahil baka pagtawanan lang daw siya. Ngayon po Ate Charis ay college na kami, hindi ko pa rin siya makalimutan at hinahanap-hanap ko pa rin ang mga ngiti niya. Lakas po kasi siyang tumawa sa classroom lalo na kung kasama niya ang mga barkada niya. Natatakot lang po talaga akong umamin dahil baka ma-disappoint ang aking mga magulang sa akin. At natatakot din po ako na baka ma-reject lang ako ni Dondon. Dahil sa pagkakaalam ko po since birth ay wala pa siyang nagiging jowa. PS Ate Charis, sa kanya lang po ako nagkakagusto na lalaki dahil tinry ko pong mag-search ng parehong lalaki na nagchuchuktsakan ay hindi po tumatalab sa akin. Pero pag siya po ang iniisip ko ay tinatablan po ako. Pero kahit isipin ko na may kasama kong ibang babae ay wala rin pong talab. Ang ibig ko pong sabihin ay parang sa kanya ko lang talaga naramdaman yung ganito. Ang tanong ko lang po, dapat po ba akong umamin? Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po isa itong kwento ko na mapili dahil ilang araw na po akong hindi nakakatulog kakaisip. Hanggang dito na lang Ate Charis. Sa sitwasyon yung dalawa ni Dondon, mas maganda siguro na umamin ka na dahil ilang taon na rin naman yung nakalipas. Kesa nagtitiis kang mag-isip mag-isa dyan kasi sayang naman kung meron talagang chance. Dahil hindi mo naman talaga malalaman yung sagot ni Dondon kung hindi ka aamin. Ngayon yung tungkol naman sa pag-amin mo sa iyong mga magulang. Alam mo kami mga magulang kahit hindi kayo magsalita sa amin, parang alam na namin yan eh. Minsan parang naghihintay lang kami ng confirmation. Ngayon kung dumating sa punto na na-disappoint sa'yo yung mga magulang mo, ay di tanggapin mo na lang. Ang medyo sablay lang kasi sa mga ganitong sitwasyon na kapag umamin tayo, parang ayaw natin na magalit yung mga magulang natin sa atin. Yung iba ang gusto ora-orada tanggapin. Kumbaga dapat give and take lang. Kapag umamin ka at alam mo yung magiging resulta, bigyan natin sila ng time na maiproseso. Kung mahal ka ng mga magulang mo, sigurado naman na matatanggap ka niyan. Kaya lang hindi lang ora-orada. Bigyan natin sila ng panahon na matanggap nila tayo, mga ganers. May mga magulang din kasi na parang hoping sila na hindi totoo, kaya nagagalit-galitan sila. Pero at the end of the day, matatanggap ka niyan, bigyan mo lang sila ng time. Kaya sana makatulog ka na mamaya dahil ilang buwan na tong sulat mo sa cellphone ko. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya shoutout muna kay Casey Ann Cabrera, Henry Lynn Baclay, Princess Chloe Ragma, Reynalyn Eripol. Kaya yun lang. Like, share para alam na lang namin bukas. Bye-bye!